Iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailangang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan pagkos magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtan-abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events. 1 ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagbasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat mula sa himpilan tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon ang kasaysayan ng Protestant Christian Bible. Ang Protestanteng Biblia na kung saan produced ng Protestant Christians ang karamihang gamit ngayon ng buong mundo na binubuo ng 66 na mga aklat. Pareho lang sa Jewish Bible kung saan isinalin ni Martin Luther ang Protestant Bible sa mga wikang Latin at German. Mula sa Greek translation nito, taon 1534, 1534 AD CE. Ang natatanging kopya na kung saan dito lamang nakabase ang mga batas o katuruan sinundan ng pananampalataya ng mga Protestant Christians, lalo na sa pagdating sa kaligtasan kung saan paraan din na itinuro ng ating Mesiyas ang mahal na Yeshua. Samantalang si William Tyndale naman ang nagsalin sa may 8 iba't ibang wika kasama na ang English version. 10 taon bago pa naganap ang pagsasalin na ito na ginawa ni Martin Luther, nagkita sina William Tyndale at Luther taon 1524 sa Hamburg, Germany. Si Tyndale, bagamat hindi siya pare na katulad ni Martin Luther, subalit isa din siya na naging malaking personalidad sa larangan ng Protestant Bible. Naisinali ni Martin Luther sapagkat si Tyndale ay isang linguista o maagham na pag-aaral sa mga wika ng tao. Sa katunayan ay may 8 lingwahe siyang nalalaman. Ito ay ang Greek, Hebrew, Latin, Spanish, French, Italian, German at higit sa lahat ang sarili niyang wika na English. Dahil siya ay isang Breton. Dahil dito, madali niyang nailimbag sa iba't ibang wika, particular sa English, ang kopya na nakuha niya kay Martin Luther. Si William Tyndale ay isinilang noong taon 1494, mas matanda ng 11 years si Martin Luther sa kanya. Na after 15 years ay isa na namang malaking personalidad ng Protestant Reformer ang isinilang ng taon 1509 na si John Calvin ng Hamburg, Germany.
Tila baga sunod-sunod na ang mga isinisilang na reformista. Reformista ang tawag sa isang individual na nagtataguyod ng pagbabago o sistema sa larangan ng institusyon o Biblia upang lalo pa itong pagtibayin sa pamagitan ng mga malalimang pag-aaral upang maisaayos ang umiiral na kasalukuyang sistema sa layuning mapabuti pa lalo at mabigyan ng tamang solusyon ang sa tingin ay problema at pagtibayin pa lalo ang mga usapin kinasasangkutan ng paksa. Bagamat hindi sa isang lugar sila nanggaling, ngunit isa ang kanilang naging layunin. Ang may kalat ito ayon na rin sa inuutos ng mahal nating Mesiyas na mababasa naman sa Mateo 28, Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20. Narito. Mateo 28, versikulo 18 hanggang 20. Verse 18. Miduol si Yeshua ug miingon kanila, gihatag kanako ang tunang gahom sa langit ug sa yuta. Verse 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw mua nga akong mga tinunan ang tunang katawhan sa tibuo kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa espiritu. Verse 20. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw mua nga akong mga tinunan ang tunang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo o tuloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ginumdumi ako maguban kaninyo sa kanay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Bilang mga reformista, sinunod ng mga ito ang tinawag na Great Commission. Sila nga ang mga naglimbag at may limbag sa iba't ibang wika ang Biblia upang maunawaan ito ng iba't ibang lahi, bansa at wika. Samantala, masidhi naman itong ipinagbabawal gawin maging sa kanilang lugar sa Europe o United Kingdom sapagkat ang Church of England noong panahon ay hindi pa nahihiwalay sa pamumuno ng Roman Catholic Church. Nasasakop pa ito noon. Subalit, nang maimpluwensyahan ni William Tyndale ang Church of England sa pamamagitan ng kopya na karating sa pamunuan ni England monarch na si Haring Henry VIII. Isang kopya ng sinulat ni Tyndale ang The Obedience of the Christian Man o tinatawag itong Kaisarupartism, kung saan ang ideya ay ang monarch o monarko o hari o reyna ang siya dapat na may control sa pambansang simbahan at hindi ang Pope. At ito ngayon ang nagbigay ng kaisipan kay Haring Henry III na humiwalay sa Catholic Church. Nangyari ito taon 1528, kung kaya pagkaraan lamang ng 7 taon 1535 ay lumuwas si Tyndale sa England upang umiwas sa maring kahinatnan niya sa ginawa niyang ito at nagpunta sa isang lugar na nasasakupan pa rin ng Emperor Charles V o isang Roman Emperor. Subalit, siya ay hinuli at ikinulong sa Castle of Belfort na nasa labas ng Brussels, Belgium sa loob ng mahigit 1 taon. Nakulong sa salang maghatid sa monarch ng sulat na nagbanggit at siyang naging dahilan na kumalas ang hari ng simbahan sa Roman Catholic. Ang sinulat niyang The Obedience of Christian Man o tinatawag itong Kaisarupartism kung saan ang ideya nga ang monarch ay dapat siyang kumontrol sa pambansang simbahan at hindi ang Pope. At ito nga ang nagbigay nga ng hakbang ng haring si Henry VIII ng England na humimalay tuluyan hanggang ngayon sa Catholic Church. Nangyari ito
taon 1534 hanggang ngayon. Si William Tyndale hinuli at ikinulong 1 taon pagkatapos maganap ito taon 1535. Tinatawag na Anglican Church ang Church of England maging sa ngayon ay Protestant Christian na may 85 million miyembro sa loob ng 165 na bansa. May sarili silang pamunuan at si King Charles III sa ngayon ng United Kingdom na pinalitan niya ang inang si Queen Elizabeth II. Ang monarch siya ang kanilang pinuno na naniniwala sa existence of the Father, Son, and Holy Spirit. At ngayon ay ang anak niyang si King Charles III na siyang namumuno sa buong Inglaterra. Bakit ba natin ito tinatalakay? Dahil ito ay bahagi ng kasaysayan ng ating mga Biblia ang hawak sa ngayon na karamihan naman ginagamit ng buong mundo maging noon pa man at hanggang sa ngayon sa ating kapanahunan. Mahalaga ito dahil sa kanila nanggaling ang English version o ang King James Version na inilabas ng taon 1618 kung saan itong taon bago pa ito naipublish ng 1618 ay nag-authorize si King James ng 45 scholars na gawin ang King James Version noong taon 1611. Ang Protestant Bible ng monarch ng England ng hari noon ay si King James I. 25 years siyang naghari mula 1603 hanggang 1625 AD ay nag-authorize na i-translate sa kanyang version ang mula sa kina Martin Luther, William Tyndale, at John Calvin, John Huss, mga sinaunang reformista o reformist ng Bible of Protestant. Katulad din sa ginawa ni Emperor Constantine na maglimbag ng Catholic Bible Christian, sila din itong 3-4 na sa side naman ng Protestant Bible na mula sa Greek isinalin sa iba't ibang wika na ngayon ay gamit ng maraming reliyon maliban lamang sa Catholic Christian. At natapos nga at nagpalimbag pa ng marami pang kopya hanggang sa mga mag-smuggle ang mga businessmen ng British Bible Society na ipasok ngayon sa Pilipinas. Taon 1870. 250 years after maipublish sa England. Balikan natin sa dali si William Tyndale. Sino siya? Na mas higit kilala sa pangalang Tyndale Bible na pinanggalingan ng King James Version na ngayon ang gamit nating mga Biblia kung saan ito din ang pinanggalingan ng mga iba't ibang versions ng Biblia na ginagamit natin sa ngayon buong mundo. Si William Tyndale, dahil sa pagsasali ng iba't ibang versions ng Biblia at sa pag-impluensya ng monarko o monarch ng England na ang kopya ng kanyang sinulat na The Obedience of Christian Man na may parehong pinagtatalunan ng ideya ng Kaisarapacitism na may ibig sabihin pakahulugan na ang pambansang simbahan ng Inglaterra ay dapat ay ang mamuno ang monarko o hari o Reyna rather than the Pope. Nang mapasakamay ito ni hari na si King Henry VIII, nagkaisip itong na ang Church of England nga ay kamiyembro ng Roman Catholic ay umiwalay sa Roman Catholic. At yan na nga ang naganap. Dahil sa nangyari, si Tyndale ay nakonvict siya at sinakal. At pagkatapos ay sinunog ng mga Romans at namatay noong October 6, 1536 sa edad na 42. Subalit, bago pa man siya nalagutan ng hininga, siya ay nanalangin ng ganito, O Master, open the King of England's eyes. Nangyari pagkatapos ng 252 years, ay formal na ipinablash ang King James Version taon 1618 sa England ng hari na si King Philip.
King James. Namatay noong October 6, 1536 si William Tyndale sa edad na 42. Subalit bago pa man siya nalagutan ng hininga, siya ay nanalangin ng ganito. Opo, yun na nga ang aking nabanggit. To open the eyes of the King of England. Isang English, si William Tyndale, nag-aral sa Oxford University of Cambridge ng England. Biblical scholar ni English translator ng halos ng lahat ng mga aklat na mula Greek at Latin. Dahil siya man din ay linguistic o may kakayanang makapagsalita at sumulat sa iba't ibang wika tulad ng Hebrew, Greek, Latin, Spanish, French, German, Italian, at higit sa lahat, ang sarili nitong salitang gamit ang English o Old English. Kung kaya, ang madaling naikalat ang Protestant Bible na ngayon ang gamit buong mundo ng maraming reliyon. Si William Tyndale ay isa sa mga nangungunang figura ng Protestante na katulad ni na Martin Luther at John Hus at John Calvin. Si John Hus ay isang Sikh na pari din. 100 years naman bago pa kina Martin Luther at Tyndale at John Hus, John Calvin, na noon ay pinatay din sa hinang siya ay sumulat ng 95 pieces na thesis kung saan ikwinento niya ang korupsyon ng church at pagpapalabis o marangyang pamumuhay ng Christian Church of Rome na siya ay kinundina, brought to trial kung saan pinakiusapang magbalik loob at pagsisihan niya ang ginawa pang expose. Subalit, tinanggihan niya ito katulad kay Martin Luther. Ngunit iba naman ang ginawa sa kanya dahil pinatay siya sa pamamagitan ng tinalian ng kadina ang liig, tinalian din ang kamay niya sa likod at sa isang pusti na kabaon sa dayami hanggang sa kanyang liig. Namatay, bagamat sa pangalawang pagkakataon ay binigyan ng tsansa na i-renounce ang kanyang mga isinulat, ngunit nabuti pa niyang siya'y mamatay na lamang. Samantala, balikan natin muli si Tyndale ay bunga ng ma-employensyang Protestanting reformer na tulad ni Martin Luther. Si John Hus ay namatay din na isa din na katulad kay Tyndale sa edad na 42. Itinuturing itong krimen at parusang kamatayan ang individual na nagkakaroon ng kopya nito. Dumaan nga ng maraming kahirapan bago pa man nagkaroon tayo ngayon ng malayang paggamit ng Biblia. At ang kasaysayan ng mga kopya ng Protestant Bible bago pa man ito nagamit sa ating bansa, na katulad na sa ngayon, ay dumaan muna ito noon ng kahirapan at mga buhay na nalagas sa ninang ating bansa ay napasailalim ito ng pananakop ng Espanyol. Umabot humigit kumulang ng 4 na siglo o 4th century o 333 years ang pananakop ng mga Kastila dahil nagpasimula lamang itong sakupin ng taong 1565 pagkaraan ng 40 na taon o 44 years pagkatapos namatay si Ferdinand Magellan. Ng taon 1521, hindi man agad-agad nasakop nung dumating si Magellan ang bansang Pilipinas, ngunit napasimula naman niya ang Katolisismo sa bansa. Hindi din isang ordinaryong tao si Magellan, sapagkat marami ang kanyang ninanais na tuparin ang tuklasin ang mundo na ito nga ay bilog ba o hindi. Marami ang kanyang ninanais tuparin na pinag-utos din naman ng hari ng Espanya. Kung kaya, mula nga sa Espanya, naglayag pakanluran o westward. Tumawid ng Atlantic Ocean at marami ang narating ang Southeast Asia kung saan matatagpuan ang mga pampalasa o spices at ang mahalagang hiyas na tinaguri ang Spice Islands makikita ng Malakas bandang Indonesia Archipelago. At kasama din ang pagbubukas ng bagong ruta ng Espanya para kalakalan at higit sa lahat na mabigyan din ng impormasyon ang commander ng Portuguese ship sa Malacca waters para posibleng pag-atake ng Malay.
Higit pa sa nabanggit ng mga layunin, ang hari ng Espanya ay pinapadiskubre ang kanal na nag-uugnay din ng Atlantika at Dagat Pasipiko pagitan na ang dulo ay mainland Timog South America at isla ng Tierra del Fuego. Ang archipelago sa South America na di kalaunan ay pinangalan na nga kay Magellan at tinawag itong Strait of Magellan. Ngayon, na naging malaking kontribusyon at bahagi upang may tatag ang Panama Canal noong 1914, mas shortcut sa Atlantic tungong Pasipikong daanan. Ang explorador matapang, matalino, at si Ferdinand Magellan bago pa namatay si Lapu-Lapu, bago pa siya napatay ni Lapu-Lapu, matagumpay din sana ang paglalayag na sinimulan sa paligid ng sandaigdigan subalit naudlo dahil namatay nung pumasok sa mga isla ng Pasipiko, particular sa Cebu, Pilipinas, na habang sana ay kanya itong tatapusin, tuklasin ang nabilog ang mundo sa hugis nito, ay sumaglit sa Pilipinas ngunit namatay nga habang kanya itong ginagawa sanhinang pinatay na siya ni Lapu-Lapu. At ang nagpatuloy ay si Juan Sebastian del Cano ang nagkumpleto na nito at mula rito nakumpirma ang ideyang bilog ang mundo at hindi ito flat. Nasimulan niya ang pananakop ng Espanyol sa pamalangas pito ng bansa. Ang pangalawang grupo ay dumating mula sa Cebu na itinatag ang gobyernong kolonyalismo, colonial government, taon 1565. Dito, tuluyan niyang napasakamay ang Pilipinas sa mga Espanyol. 44 na taon nga bago nga ito nasimulan nila. Pagkatapos matay si Magellan. Pagkatapos ng 10 taon ay inilipat ang seat of government ang opisina sa pamunuan ng Manila kung saan ipinatutupad ang kapangyarihan ng mamanakop ng Espanya taon 1575. At mula rito tuluyan niyang nasakop ang buong bansa mula 1565 hanggang 1898. Kasamang ipinatupad ang reliyong Katolisismo sa bansa at pinagbabawal sa mga ordinaryong Pilipino o Indio ang pagbabasa ng Biblia maging sa mga paring Pilipino na sa kadahilanan hindi ninanay sa mga Espanyol na matuto ang mga Pilipino kung kaya tanging mga praile lamang ang humahawak ng Biblia ng Latin translation. Nang dumating ang taon 1870 sa pagnanais ng British Bible Society na mag-smuggle ng mga Biblia sa bansa ang Protestant version kung saan ipinagbabawal nga ito. Ang mga bawal na Biblia ay lulan ng barko at upang hindi mapuna, tinanggalan ang mga balot at pinalitan ng iba. Hilit pang itago ang mga ito na tunugan nito ng mga kinaukulan at ang marating ang balita sa mga praile at dahil isinali nito ng mga Protestant at hindi ng Catholic Church, ipinagbawal ito buong bansa. Nagbigay ng mga babala ang mga praile at inanunsyo sa mga misa. Ngunit sa pagkalat ng mga pinagbabawal na Biblia, nakarating ang isang kopya sa pari ng Manawag, Pangasinan na si Manrique Alonso Lallave. Isa sa mga taga-roon ang nakonsensya dahil binasa nito ang sinabing libro ng demonyo. Ay isinuko ang libro sa isang praile at doon humingi ng patawad ng isang lalaki na nagawang kasalanan. Ang praile na nagangalang Manrique Alonso Lallave ay hindi pangkaraniwan. Kilala bilang isang matapat na lingkod ng simbahan Katoliko. Kinagigiliwan ng marami dahil sa kanyang paraan ng pagkitungo sa mga mamamayan. Nang matanggap nito ang libro, inabot ito ng isang linggo ng pagbabasa. Nagkaroon ng pagkakataon na mabasa nito ang buong Biblia, ang Protestant version, na sa simula hanggang sa huli. Sa hindi naakalang pangyayari, ang Biblia ng demonyo ay nagmistulang maliwanag na buwan sa ibabaw ng madilim na ulap para bang nabuksan ang puso ng mabuting praile sa kanyang nabasa. Sa sumunod na linggo, sa misa, tumayo ito sa gitna ng pulong at nagbigay ng anunsyo.
ang reliyosong praile. Matapos ang pag-awit, di karaniwan ang sermon ng praile, malumanay ang salita parang medyo tulala. Sa kanyang sarili, kakaibang tanawin sa mga dumalo walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng simulang magsalita si Manrique Alonso Laliave. Sinabi nitong, mga anak, nabasa ko ang Biblia na kinundi na noong nakaraang linggo. Napagtanto ko na ako ay nagkamali sa purong bukal ng walang hanggang katotohanan. Marahil, ito na ang huli nating pagkikita, ngunit kung bibigyan ako ng buhay ng makapangyarihan, siguro sa hinarap ay maisalin ko ang Biblia sa inyong wika upang kayo mismo ang makabasa. Matapang na ipinahayag ng praile ang kanyang natagpuang kaalaman, bagamat alam ng parusang kahaharapin ang liwanag ng isipan ang nagdulot ng naglalagablab na damdamin. Nagulat ang mga naglingkod sa kanilang mga narinig, kaya dali-daling pinatawag ang praile sa pamunuan at agad tinanggal sa pwesto. Ngunit, hindi ito ang katapusan ng kwento ni Padre Alonso Laliave dahil nang matapos itong matiwalag sa reliyon ng Katoliksismo, naging ministro ito ng Episcopal, meaning hindi sakop ng Roman Catholic group. Matapos ang 10 taon, balik uli si Laliave sa bansang Espanya. Dito niya tinupad ang kanyang pangako sa kanyang mga tagapakinig. Isang dekada na ang makalipas at ganun nga nangyari, isinalin nito ang Bibliang Espanyol sa wikang Pangasinan. Ang unang salin na nakarating sa mga Pilipino na upang maunawaan ay ang Biblia na isinalin sa wikang Pangasinan. Ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan namatay si Padre Laliave, ganun pa man, ang praile natapos nito ang kanyang pangako. Palihim na nadala ang Pangasinan Bible taon 1887 hanggang 1888 AD CE. Mula noon, nagkaroon ng maraming salin ng Biblia sa wikang Tagalog. Katulad ni Don Pasque, ang libro ng gawa, si Don Cayetano Lucban, Ebanghelyo ni Lucas sa Bicolano at marami pang iba. Kasabay nito ang pagkalat ng mga nakakaunawa at pagdami ng mga lumalaban ng pamunuan ng mga Kastila. At sa Kastilang praile, nagkaroon ng tensyon pagitan ng mga Pilipinong kaparian hanggang sa umabot kay Dr. Jose Rizal. Lalo nang mailimbag nito ang kanyang pangalawang nobela tulad ng Noli Me Tangere, salitang Latin na ang ibig sabihin sa English ay Touch Me Not, referring to the episode of Mary Magdalene first encounter with the Messiah after resurrection. At kasamang naisulat ang bulok na sistema at maling pamamalakad at patakaran kalupitan at pagmamalabis ng mga mananakop at unang nailathala sa Germany noong 1887 ang mga nobelang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo ay isang nobela na nagpapakita ng kalayaan ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Hinalakay din sa nobela. Nobelang ito ang mga problema ng mga Pilipino sa nakaraan na tulad na pang-abuso at diskriminasyon sa kamay ng mga Kastila na sumunod namang inilathala sa Belgium noong 1891, 4 na taon pagkatapos ng unang Noli Me Tangere. Na trial dahil sa akusasyon ng crime of rebellion na paniniwala ang nagbunsod upang ang bansa ay magkaroon ng revolution dahil sa kanyang mga nobela. Si Dr. Jose Rizal na firing squad noong December 30, 1896. At pagkatapos ng 2 taon, lumaya ang bansa sa Spanish colonial government. Hanggang sa huli ay nakamit ng bansa ang kalayang inaasahan ng taong bayan. Dumating sa bansa ang mga Amerikano at nagkaroon ng kalayaan mula sa pananakop ng Espanyol 1898. Bagamat maraming kahirapan ang dinaanan ng mga Pilipino bago pa man ito nagkaroon ng kopya at malayong nakakabasa, ang Biblia ay hindi dapat magkakasinunga. Ang mga ipinahayag dito katulad na lamang ng ating amang Yahweh ay namumuhi sa mga pagkilala ng mga katuroan na galing sa tao o reliyon na pinapatupad na tila bagang sasabihin na galing sa kanya, yun naman pala hindi. Mananagot sa kanya ang sinumang mga ngaral
na magbibigay aral na sasabihin sinabi ni Yahweh, yun naman pala hindi. Ngunit, paano nga ba natin malalaman na ang sinasabi niya o yun nga ang Biblia kapag sinabi ng Amang Yahweh na itong bagay nito ay kanyang kinamumuhian, kanya nga iyang kinamumuhian at kailanman seryoso. Seryoso siya sa bawat sinasabi niya at ang mali ay mali sa kanya at ang tama ay tama nga para sa kanya at hindi pwede ang pakikiusapan sa kanya ang mali at kahit kunti ay i-consider na tama. Hindi, dahil sa kanya ay hindi pwede ang mali ay gawin tama o ang tama ay gawin ninumang mali. Kung kaya, dapat basahin ng lahat ang Biblia sapagkat dito malalaman ng lahat ang katotohanan sa kanyang mga kalooban. Kung ang mga bagay na kanyang gusto kalooban ay sinabi na gawin ito, ibig sabihin, ito ay kailangan sa ating mga kaluluwa sapagkat ang kanyang mga salita ay pagkain sa ating mga kaluluwa. Ang ating buhay sa spiritual na mundo ay walang iba ay ang kanyang mga salita. Kanyang mga salita lamang. Hindi ang iniisip o pakiramdam o kaya ay ang kwento ng mula sa tao ang tatanggapin niya kahit kailan. Ang mga tanging sinasabi lamang niya ang kanyang tatanggapin at ang hindi niya sinabi ay tiyak hindi niya ito tatanggapin at igagalang. Ang mga salita niya ay ating baon sa pangalawang mundo. Ito ang magbibigay buhay sa ating mga kaluluwa sa susunod na buhay na ating tatahakin pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Kung kaya, ang salita niya ay dapat malaman ni Numan dahil tangi ito ang kanya ikonsidera sa oras na ikaw at ako, tayong lahat ay harap sa kanya. Narito, ating babasahin sa Biblia, Aklat ng Mga Ngaral, Kapitulo 4, 20 hanggang 23, na babasahin natin sa ngayon. Verse 20. Anak, maat mo ni gayod ang akong ganasulti kanimo. Pamati sa akong mga pulong. Verse 21. Ayaw ka ni isalikway. Hinumdumi kini o gigugmaa. Verse 22. Maghatag kinig kinabuhi o mayong panglawas nga to sa makasabot nini. Verse 23. Ang imong mga hunahuna mo'y tinubdan sa kinabuhi. Busa, bantayi sila. Ingon nga labing bililhon mong gahandi. Verse 24. Ayaw gayod pagbutang-butang o pagsuntig bakak. Yun po ang mga salita na nagmula sa Mga Ngaral, Kapitulo 4, 20 hanggang 23. At maraming salamat sa inyo pong lahat. Muli ang tabayan ang pangalawang bahagi, ang pag-usapan natin. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa kanilang services: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi totoong bala, hindi paintball. Sa mga nag-aaral ng kursong criminology, ito ay bagay sa inyong pag-iensayo, panglabis pang mapaunlad sa pamagitan ng pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Business hours po nila ay nagsisimula ng alas 10 hanggang alas 5 ng hapon. May Facebook po ang J&J Paintball Park.
I-search nyo lamang po ito. Ang Gen J ay pag-ari ng RLJ. Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom. Pag-usapan natin, ano nga ba ang ating pag-usapan din sa hapon na ito? Pag-usapan natin yung umuugong-ugong na total solar eclipse na buong mundo inaabangan. Kasi hindi natin gaano ito nalalaman. Ang total solar eclipse ay ang total solar eclipse o kabuuan ng solar eclipse ay nangyari kapag ang buwan ay dumaan sa pagitan ng araw at earth na ganap sa humaharang sa mukha ng Shalu Shalom Yerushalayim, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. kapag ang buwan ay dumaan sa pagitan ng araw at lupa, no? O kalupaan, planet Earth, or sa ganap na yung buo na humaharang sa mukha ng araw. Buong buwan na humaharang sa mukha ng araw. Ang mga taong matatagpuan sa gitna ng anino ng buwan, kapag tumama ito sa Earth ay makakaranas ng kabuang eclipse. Magdidilim na parang madaling araw o dapit hapon. Hindi ito visible sa ibang bansa. Kung mayroon man, kung halimbawa sa ating bansa ay makakaramdam tayo nito, mild lang. Hindi katulad sa Amerika. Kasi ang total solar eclipse na ito ay magaganap ito sa area doon sa Amerika. No? Sa atin, parang konti na lang ito. Ganun pa man, may mga katotohanan ang mga ganitong mga pangyayari na nagdadala ito ng mga tanda o omen. Ang katulad ng nasabi ko, ang mga nag-aaral nito ay ang mga astrologist at saka tinatawag na scientist. Kaya itong ganitong pangyayari, nangyari na ito ng maraming beses, no? Maraming beses. Sa Amerika, nangyari ito no May 15, 1869, 1878. Naka 15 kabisis na nga ito nangyari doon Itong huli, pang 15 na yata ito, no? Ang Babylon, nung mga panahon, ang Babylon magagaling sa pag-aaral ng stars, no? Moon, yung mga planets, no? Magagaling sila yung noong panahon. Pero ngayon, marami na rin magagaling na nag-aaral. Bawat bansa, mayroon na silang mga astrologists, mga scientists na nagko-contribute sa mga mangyayari sa bansa. May dalang science ito. Anong science? Ang science na dala nito sa atin sa ngayon ay ating mababasa ito sa Matthew 24. Lahat ng Matthew 24, basahin nyo yan. Nandito na nga tayo sa panahon na to, isang confirmation lang yan. Nandito na nga tayo sa Matthew 24 na sinasabi ng Biblia.
Ang last nga na nangyari ay noong year 1979, nangyari yon. Oh. Mayroon naman tinatawag na lunar eclipse. Yung lunar eclipse, medyo may hindi magandang sinyalis din nadala ang lunar eclipse. Katulad na lamang halimbawa kay King Charles II, ngayon sa England, na-ordain siya bilang king May 6, 2023, just last year. Ang pagka-ordain sa kanya na taon yun, na lunar eclipse yun eh. Ang lunar eclipse, kapag may dala itong hindi maganda, kasi ang madalas na nangyayari dito ay may mamamatay na hari. May parang yung panahon ay may parating na mamamatay na hari. Si King Charles lunar eclipse yan. na crown that time. So, tingnan natin, ano nga ang kanya ngayong kalagayan. No? May cancer siya. Diba? Tapos inaaral na yung kung paano pagpapalit na tinititigan na yung kasunod. So, bagamat may mga pangyayari na katulad sa sinabi sa Genesis na ang buwan at ang araw ay kanyang nilikha para sa isang magbibigay tanda sa mga panahon na darating sa mundo, tanda ng mga pangyayari na darating sa ating mundong ginagalawan. Marami na, kung ating titingnan, hindi man yung tinatawag natin na hindi man hinahangad natin, di ba? Hindi natin nangad na ganito may mangyayaring kakaiba sa ating mundo. Pero katulad sa parati ko nang kinukwento sa inyo dito ay ang mundo natin ay naglalakad na nga ito sa kanyang patutunguhan. Hindi lang ito noong panahon, no? Na matahimik tayo, di ba? Tahimik tayo kung anong gusto natin, nagagawa natin, no? Ngayon, kung ating babasahin ang Matthew 24, ito sinasabi dito. Matthew 24, verse 1. Isa-isahin natin to para maintindihan natin. Tungkol sa pagkawasak ng templo, lumabas si Yeshua sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay guguho. Ito, sinasabi na pauna. Ito, paano ito ngayon? Even sa Revelation chapter 6 verse 15. Mababasa natin. Paano ito? Sabi nga, walang matitira sa kapwa bato na mananatili. Lahat ay iguguho. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 6 verse 15, ito ang nakasulat. Nagtago. Revelation chapter 6 verse 15, nagtago sa mga yungib na bato. Bato ito eh. Ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador. Ito ang pang-aanim na silyo. Natalakay na natin ito. Kasi may 7 na silyo. Ito pang-anim ito. Sabi ganyan. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa. Mayroon bang yungib na hindi bato? Siguro yung mga tunnel, gawa na ng tao. Bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono
at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito. Ang Book of Revelation, isa lang dyan ang medyo nakakahinga ng kaunti. Ang Book of Revelation sa chapter 6 verse 1 and 2 na sinasabi ko ngayon, ito na yung panahon natin. Medyo nakakahinga pa ito, medyo maluag pa ito, mild kasi ito, mild tribulation, pasimula na tinawag sa Matthew 24 ng kahirapan ayon sa Matthew chapter 24. Balik tayo uli. Yung bang sinasabing sa mga bato, nagtitiwala ang mga mayaman na walang alam. Walang alam sa ating Mesiyas. Kasi pangangaralan sila, hindi naman sila nakikinig. Mas okay pa sa kanila kung anong gusto nilang gawin sa araw-araw, maghanap buhay sila. Alam nyo, bakit importante, mahalaga ang salita niya? Bakit mahalagang aralin at tanggapin natin? Ang mga mangangaral, mga pastors, no, kung mangangaral sila, bakit kailangan tanggapin? Bakit mahalaga? Itong ating isipan, kailangan mataniman yan ng mga salita niya. Kasi yan ang magiging isipan natin, once na mataniman yan, yan ang ating magiging kaisipan pag tayo ay wala na sa mundong ibabaw. Pero kung yung kaisipan mo walang salita, puro lang sarili mo, puro kung ano-ano lang ginawa mo, walang salita, isang ka ba pupuntan yan? Kasi wala kang buhay na para sa papupuntahan natin sa kaharian ng mahal na Mesiyas. Wala kang word eh. Iyon nga ang word ang magiging buhay sa pangalawang buhay. Remember, dalawa lang ang buhay mayroon sa espiritual na pagkatapos dito sa mundo natin. Dalawa lang. At pagdating na doon, hindi ka pwedeng, ayoko dito. Hindi automatic na yun eh. Automatic na, pupunta ka doon sa alin dyan, sa dalawa na yan. Mayroon man darating na paghukom. Ha? Subalit ang paghukom na sinasabi na pang-5, if I'm not mistaken, ito ay pang-4 sa 7 Great World End-Time Events, ang White Throne Judgment, magaganap yan dahil ang dadaan dyan ay yung mga hindi under sa New Testament, dahil ang under sa New Testament is by grace through faith. Automatic yan dyan eh. By grace through faith. Na ikaw ay namumuhay sa tulong ng banal na espiritu ng Malayawi, namuhay ka. Automatic ka dyan eh. Kasi ang espiritu na ang kumikilos sa iyo eh. Automatic yan by grace through faith. Pero yung mga noon, nakaraan, na mga nangamatay, hanggang sa mga mamamatay na babasihan dyan ang mga gawa. Kaya nga may evil at good deeds. Dito ka sa kanan kung good deeds ka, sa kaliwa ka kung evil deeds ka. Sa throne, sa white throne ng paghuhusga. Kaya by law, ang white throne judgment by law, o sa mga gawa mo, mayroon, hindi ka pwedeng magsabi na kasi hindi ko narinig ang salita niya na pinangangaral. Hindi, nakakalat na ngayon mga churches. Liliko ka lang sa isang kanto, nandiyan na ang isang church ng mga evangelical, mga Christian, nandiyan. Mga elders, no, mga Yahweh Yeshua, nandiyan eh. So, mahalaga may word tayo para makasama tayo sa rapture. Ang mga may Holy Spirit, no, under New Testament, ayun ang makakasama sa rapture by grace through faith. Ang white throne ay yung, tingnan natin, paano dadaan sa white throne judgment ang mga by grace through faith? Sabi nga eh, kung maniniwala ka, manampalataya ka, ikaw ay ligtas. For what reason na ikaw dadaan sa white throne judgment? Kaya lamang, kailangan lang sa Second New Testament
na way ng salvation ay ang Holy Spirit. Holy Spirit lang dito ang pwedeng kumilos eh. Kasi hindi pwede dito sa atin eh. Mahirap eh. Kaya pag may Holy Spirit yan, garantisado. Silyo. May silyo ka talaga na you are finally saved. Tulad ng aking sinasabi lagi, no? Ang salita niya is lamp. Yung bang lamp? O kaya yung bulb. Lagay mo dyan yung bulb. Iilaw ba yan? Kung wala yan, power. Diba? Yung lamp. Iilaw ba yan kung walang langis? Ang magpapailaw sa atin, maggagawa sa atin na tayo makapamunga ng ayon sa kalooban ng mahal na Mesiyas ay ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Yahweh. Na yan ay tinatawag yan na kailangan. No? Hindi pwedeng wala yan. Kailangan yan. Kasi yan ang magdadala sa atin sa rapture na makasama tayo. Ganon yun. Kaya, ang ating natalakay na katulad ng panahon natin sa ngayon ay marami na nagaganap. No? Ating babasahin ang Matthew 24 kung mayroon kayong panahon. Basahin niyo po. Huwag po yung sasabihin mo na lang na asa ka na lang. No? Wag. Kahit sa isang araw, meron kang isang page na mababasa. Enough na yun. Sige, magbasa ka. Kasi pag nagbasa ka na niyan, habang nagbabasa ka, para siyang honey. Maghahanap ka. Hanapin mo ulit siya. Para kang magugutom sa kanya. Para kang mamimiss mo ang word niya. Kasi ang Holy Spirit ang kumikilos. So, magkakaroon lang tayo ng bunga kapag mayroon tayong ang Espiritu ng Yahweh ay sumasama sa atin. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang ang kanyang mga salita, napakahirap kayo ngayon, di ba? Sinasabing kung yung kaaway, mahalin mo. Kung batuhin ka ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Ano ba yun? Tapos yung galing sa Karian, minsan magko-confuse ka eh. Galing sa Karian, yung mga alituntunin ng Karian, ng mga Mesiyas, sasabihin, sufficient. No, sufficient. Pati pala yung mga walang-wala, pag mayroon kang mana Yeshua, you're sufficient. Di ba sa ating pananaw, parang kakaiba yata yun. Hindi nga ako sufficient, pero wala nga ako mga araw. Pero kung mayroon kang Yeshua, sufficient ka. No, may Mesiyas ka, sufficient ka. Nandyan na sa'yo yan. Kung hindi ka kikilos din, di ba? Sufficient ka, no? Kakaiba ang kanyang mga alituntunin sa Karian. Pero ganun pa man, ang ating mundo ay naglalakad na sa Matthew 24. Buong chapter ng 24, kung may time kayo, basahin nyo ito dahil magbibigay talaga ito ng malawak na pangunawa sa mga nagaganap sa mundo natin. Nung nakaraan lamang ang Japan, 3 weeks ago, ang Japan ay mayroong outbreak na yung tinatawag na mga ubo, no? Ubo at sipon, yung dati ko nang kinukwento na noon nag-ano sa China, ngayon nasa Japan na naman. No? Kasi yung mga ganon, hindi mo dapat ipagwalang bahala yung mga ganon. Kasi yung ating pag-intindi o hindi natin binibigyan ng halaga ang ating kalusugan, ay saan ba pupunta yan? Diba? Dapat kung mayroon kang nararamdaman, magpa-check up ka. Ano nga libre nga dyan sa ating mahal na gobernador, binibigay nga ng libre. Ba't katamaran na lang yata? Mayroon sa isang tao kung hindi pa ito lumalapit na nandyan na ang pamunuan natin, mababait, na nagbibigay sa atin mga maintenance dyan, sa mga nagkailangang maintenance. Ako sa awa ng mga Yeshua. Wala pa akong maintenance vitamins, yes, exercise, yes. Ganun. Fruits, yan ang mga magagandang everyday. So, ibig sabihin,
pag may nararamdaman tayo, asikasuhin agad natin. Huwag tayong natatamad. Kasi magbubunga din yan ng para sa'yo, masisira ka rin. No? Pagpa-laboratory ka, pa-check ka doon sa doktor, tulungan na nga tayo eh. Tapos tayo ang nagiging tamad na gawin ang para sa sarili natin, no? Wala na magagawa ng ating mga pamunuan dyan kung ikaw mismo ang ayaw at ayaw mong tulungan ka, di ba? So dapat tayo ay ang Pilipino kasi bahala na, saka na. Hindi yun eh. Hindi yun tama. Dapat yan nababago sa atin. Kaya po, hanggang sa susunod muli ang ating pangangaral. Hindi po natin naubos yung Matthew 24, pero dyan sa Matthew 24, andyan na tayo eh. No? Katulad ng babaeng manganganak. Ngayon, sumasakit. Ngayon, sunod-sunod sa Dubai. Baka na naman, inulit na naman. Yung Taiwan, 7.4. Malakas yun ha. Mauhulog yung mga baso dyan, mga bote dyan na nakadisplay. Malakas yan. Hindi yan basta-basta na lindol. So, tapos nag-ano pa na, meron dati ng tsunami. So, maingat tayo. Actually, sa ating panahon talaga ngayon, hindi maganda yung mga gilid ng dagat, tiran, gilid ng mga sapa. Kasi pabigla-bigla ang pagtaas ng dagat sa mga ganitong panahon. No? So, pray natin na tayo laging ligtas. Hindi natin pray na hindi mangyayari yan. Kaya talagang nakasulat na po yan sa Biblia. I-pray natin na maligtas lang tayo araw-araw. Pray natin At salamat sa mga nakikinig sa ating radio program. Ating telephone number is 0963-228-2388. Yung gustong counseling, mayroon po tayong free counseling. Yun lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Yeshua HaMashiach, Yeshua the Messiah, Yeshua HaMashiach is the roaring lion of Judah, and He's holy, His Master. Yeshua HaMashiach, Yeshua our Redeemer. Kasangga, saan nga ba mabibili